Magandang araw. Ako nga pala si Claire. 30 taong gulang na sa kasalukuyan. Nais ko lang pong i-share sa inyo ang aking istorya na nagpatibay lalo sa akin bilang isang babae. Marami akong pagkakamali sa buhay, pero naging rason yun upang maging matibay pa ako kung ano na ako sa ngayon. Taong 2018, nang magsama kami ng aking mister na si Jason. 26 siya noon, habang ako naman ay 25 years old. Labandera ang aking pinagkakakitaan ng mga panahong yun. 2 taon ang lumipas nang magpakasal kami sa kasalang bayan. Maayos naman ang naging pagsasama namin nung una. Hirap din akong magbuntis kaya't hindi pa kami nabibiyayaan ng anak. Isang construction worker ang asawa ko at madalas siyang wala sa bahay. Mahirap ang aming sitwasyon ngunit kinakaya naman naming dalawa. Nangungupahan kami kay Mang Eman, ang 50 anyos na isang byudo at wala ring anak. 20 years na raw mula nang mabyudo si Mang Eman. Namatay ang asawa niya sa sakit na cancer at hindi rin sila nabiyayaan ng anak. Hindi na rin daw siya nag-asawa dahil natatakot na rin daw siyang baka maulit-ulit ang nangyari dati. Nakagaanan ko ng loob si Mang Eman. Palabiro kasi to at nakikinig talaga sa mga problema at kung minsan ay nagbibigay rin ng payo sa akin. Mabait at mapagbigay ang matanda sa aming mag-asawa. Kung minsan pa nga ay binibigyan pa niya ako ng ulam, lalo't madalas lang akong mag-isa sa bahay. Paminsan-minsan ay dumadalaw din siya at tinatanong ang kalagayan naming mag-asawa. Sa paglipas ng buwan, ay naging madalas ang pag-aaway namin ni Jason, kung kaya't laging naikukwento ko ito kay Mang Eman. Alam mo, Mang Eman, hindi ko na nga ho alam yung gagawin ko eh. Madalas kaming mag-away. Uuwi siya sa bahay pag gusto niya. Tapos lasing pa. Hindi naman siya ganun dati. Kung kailan kami kinasal na. Tsaka naman nag-iba yung ugali niya. Nag-aalala lang naman ako sa kanya. Kaya gusto kong umuwi siya dito sa bahay para maasikaso ko siya. Pero nung sabihin ko yun sa kanya, nagalit siya. Ang layo raw kasi ng bahay kapag uuwi pa siya dito. Tsaka, hindi naman daw ako ang nagtatrabaho, kaya hindi ako nahihirapan. Ani ko kay Mang Eman. Iha, intindihin mo na lang ang asawa mo. Siguro'y mainit lang ang ulo nun. Baka may problema rin sa trabaho. Ani ng matanda. Totoo nga ang sabi ni Mang Eman. Dahil kinabukasan ay sinuyo rin ako ng asawa ko. Hal, pagpasensyahan mo na lang yung mga nagawa ko nung isang araw ah. Mainit lang yung ulo ko noon. May problema sa trabaho eh. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Babawi na lang ako ngayong gabi. Ani ni Jason sa akin habang yakap ako sa likuran. Habang dahan-dahang gumagapang ang kamay nito sa aking katawan. Halang tawag namin sa isa't isa. Pinaikli ng salitang mahala. Naiintindihan ko naman. At alam ko namang pagod ka lang. Tama talaga na mas may alam ang nakakatanda sa mga ganitong bagay kaysa sa mga mag-asawang baguhan pa lamang sa pagsasama. Marami pa talaga kaming pagdadaanan ni Jason, pero sana hanggang dulo ay kami pa rin. Habang nagsasampay ng mga damit, ay nakita ko si Sheila na papunta sa akin. Inaanak ng asawa ko ang panganay nitong anak. Mari, ano palang nangyari? Nakita ko si paring Jason ah, hindi maipintang muka. Nag-away ba kayo? Tanong ni Sheila sa akin. Hindi ako komportabling sabihin sa iba ang problema naming mag-asawa, kaya pilit ng ngiti ang binigay ko sa kanya. May problema lang sa trabaho yun, tsaka hindi kami nag-away. Paliwanag ko dito. Ganun ba? Gusto mo bang sumama sa amin ni Maring Marta? Magsha-shopping kami, mamimili kami ng damit. Dagdag pang ani nito. Mapait akong napangiti. Kahit papano kasi
ay may kaya si Sheila. Kaya nagagawa niyang bumili ng mga damit na mamahalin. Seaman kasi ang asawa nito. Nako, hindi na ako sasama. Alam mo namang hindi ko afford yan. Sambit ko dito at itinuon na lamang ang atensyon sa ginagawa. O siya, sige. Aalis na ako. Ani nito at umalis na. Araw ng Biyernes. Ito ang araw ng paglalaba ko sa bahay ni Mang Eman at maaga akong pumunta upang maaga rin akong matapos sa labahin ko. Sayang din kasi ang kita ko sa kanya. Siya na rin mismo ang nag-alok noon sa akin. Kesa raw sa iba pa niya ipalaba, ay sa akin na lang daw upang may pandagdag pambili naman ako sa pansarili kong mga gamit. Dahil sa pagiging mabait at mapagbigay niya sa aming mag-asawa, ay sa abot ng aking makakaya, ay tinutulungan ko rin siya sa mga gawaing bahay, lalo na sa paglilinis sa loob nila. Sa pagbabanlaw ko, ay hindi ko napapansin na nababasa na rin ang ibabaw ng damit ko. At dahil may kanapisan yun, ay maaaninag ang itim kong panloob. Mula naman sa hamba ng pintuan, nakita kong nakatitig ang matanda sa akin. Sinundan ko kung saan nakadako ang tingin niya. At nakita kong nakatingin to sa nabasa kong damit. Agad kong tinakpan ang sarili ko gamit ang aking palad. Mang Eman? May problema ho ba? Tanong ko. Doon ay parang natuuhan to. Ay, wala naman Claire. Itatanong ko lang sana kung anong nais mong merienda. Ayos lang ho Mang Eman. Busog pa naman ho ako eh. Mabilis kong tinapos ang paglalaba. At umalis kaagad. Naging ilag ako kay Mang Eman. Nakaramdam kasi ako ng pagkailang sa mga tingin na binabato niya sa akin. Tinging may balak. Hindi ko to pinaalam kay Jason dahil ayokong dumagdag pa yun sa isipin niya. May problema ka ba, Hal? Bakit parang umiiwas ka kay Mang Eman? Tanong ni Jason sa akin. Nagkasalubong kasi namin kanina si Mang Eman galing palengke. Hindi ako kumikibo dito at silang dalawa lamang ang nag-uusap. Tahimik lamang ako sa may gilid. Wala, may iniisip lang ako. Si Aling Merly kasi may lakad kaya hindi makakapagpalabas sa akin. Sayang kasi yung kita. Pagpapalusot ko sa kanya para hindi na niya ipagpatuloy ang pangulit niya sa hindi ko pagpansin kay Mang Eman kanina. Si Aling Merly ang isa sa malaki ang bigay sa akin kapag naglalaba ako. Naging ka-close ko rin siya dahil sa pagiging madaldal nito. Ganun ba? Sabi ko naman kasi sa'yo ako nang magtatrabaho. Ang kulit mo din kasi. Wika ni Jason. Kaya ko naman. Tsaka para naman mapaglibangan ako habang wala ka sa bahay. Dagdag kita rin naman ang paglalabada ko. Ani ko rito. Buti na lang at hindi nito napansin na ninenervyos ako. Namumuo ang pawis sa kamay ko. Kinabukasan ay ang araw ng pagbabayad ng renta namin dito sa bahay. Pumunta ako sa bahay ni Mang Eman. Nagdadalawang isip man ay tumungo pa rin ako. Tanaw ko na mula sa malayo si Mang Eman na nakaupo sa may balkonahe. Magandang araw po. Mang Eman, ito ho pala yung bayad para sa renta namin ngayong buwan. Ani ko sabay abot ng pera. Salamat, Iha. Siya nga pala, Claire. May galit ka ba sa akin? Kung tungkol sa nangyari nung isang araw, pasensya ka na. Makikita sa mukha niya ang sinseridad. Nahihiya ako sa naging asal ko nung mga nakarang araw. Kaya humihingi talaga ako ng dispensa sa'yo. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko lang talaga napigilan yung sarili ko nun. Pasensya na rin po kayo sa akin, Mang Eman. Sa naging asal ko rin. Ani ko. Naalala kong pinapaimbita pala siya ni Jason sa birthday niya. Mang Eman, siya nga ho pala. Punta ho pala kayo sa bahay ngayong Huwebes. Kaarawan po ni Jason. Kahit papaano, ay may konting handaan. Sana ho ay makapunta kayo. Ani ko sa kanya. Walang problema. Sige't pupunta ako. Sagot nito.
Naramdaman ko pa ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang naglalakad ako palayo dito. Dumating ang araw ng Huwebes. Nag-imbita kami ng makakilala ng asawa ko. Isa na dito si Sheila, ang kumari namin. Dumating din ang ilan sa mga katrabaho niya. "Hi Claire! Son, happy birthday ah!" Bati ni Sheila sa mister ko. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ba ako, pero parang may kakaiba sa ngitian nilang dalawa. Parang nakita ko rin na kinindatan ni Sheila si Jason. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yun dahil baka masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ko dapat pinaghihinalaan ang asawa ko at mas lalong may tiwala rin ako sa kumari namin. Siyempre sa isang selebrasyon, hindi mawawala ang alak. Dumating si Mang Eman. Dala ang isang case ng Red Horse. "Naku naman Mang Eman, nag-abala pa ho kayo." Wika ako dito at kinuha ang daladala niya. Lumalalim na ang gabi. Tuloy pa rin ang selebrasyon. May inuman at kantahan. Medyo hilo na ako ng mga oras na yun dahil panay bigay ng alak sa akin ang asawa ko. "Hal, tama no. Baka malasing naman ako nito." Wika ako dito. "Okay lang yan Hal, ano ka ba? Birthday ko, tatanggihan mo ba ako? Inom lang ng inom. Akong bahala sa'yo." Wika pa niya. Paunti-unti ay umuwi na ang iba pa naming mga bisita. Hanggang si Mang Eman at ang aking asawa na lang na si Jason ang huling naginuman. Maya-maya, nakabulagta na si Jason sa mesa. Lasing na to. Habang nakaupo naman si Eman, napipikit-pikit ang mata. Kahit hilo na at susuray-suray na ang aking lakad, ay nagawa ko pa ring iligpit ang mga kalat. Pagkatapos ay naglakad ako papalapit sa kinaroroonan nila Jason at Mang Eman. "Mang Eman, gising na ho. Para makauwi na kayo." Ani ko sa bayog-yog ko rito. Bumukas naman ang mga mata niya at tumingin sa akin. Nanindig ang balahibo ko sa tingin niyang iyon. "Sige." Ani nito at tumayo. Naglakad dito sa pintuan at ang akala ko ay uuwi na to. Ngunit nabigla ako nang agad niyang isinarado ang pinto. Nagulat ako sa biglaang asal niya. Nagsimula itong maglakad papalapit sa akin. At sa paglapit ni Mang Eman, ay agad niya akong niyakap at kinuyumos ng halik. "Teka, Mang Eman, huwag. Nandito ang asawa ko, ano ba?" Palag ko rito. Sinubukan kong magpumiglas. Pero kahit na anong gawin kong pagpupumiglas dito, ay mas malakas pa rin sa akin si Mang Eman. Lalo na nang tuluyan niya akong maisandal sa may pader. Maimbing ang tulog ni Jason. Kaya habang tulog siya, ako munang magpapaligaya sa asawa niya. "Matagal na akong may pagtingin sa'yo, Claire. Mas kaya kitang pasahin kesa sa mister mo, kaya pumayag ka na." Wika niya. "Tarantado ang asawa mo, kung alam mo lang, Claire." Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Wala na ako sa katinuan ng gabing yun. Basta namalayan ko na lang na wala na kaming suot ng matanda habang nagpapakasasa siya sa akin. Kinabukasan ay nagising akong walang kahit ano sa sarili. Agad kong naalala ang nangyari sa amin kagabi ni Mang Eman. Sising-sisi ako sa nangyari. Hindi talaga sa itsura makikita ang pag-uugali ng isang tao. Ang akala ko ay mabait siya. Yun pala ay nagbabalot kayo na halimaw. Agad kong inayos ang sarili ko at ang mga nakakalat na damit habang hindi pa nagigising ang asawa ko. Tumungo ako sa banyo upang maligo. Pilit kong kinuskos ang balat ko hanggang sa mamula ang mga to. Gusto kong sa pamamagitan nito mabura ang nangyari sa akin kagabi. Tumutulo ang mga luha ko habang naliligo. Hindi ko inakala na magagawa ko ang bagay na yun. Pagkatapos maligo ay nagbihis na ako. Sakto namang nagising si Jason.
Hindi ako nito napansin dahil nagmamadali agad tong nagbihis upang pumasok sa trabaho. Ilang linggo na akong umiiwas kay Mang Eman at hindi na rin siya pumupunta ng bahay. Isang araw, habang nagluluto ng pagkain, ay umuwing hindi maganda ang mukha ng asawa ko. Anong nangyari? May problema ba? Tanong ko dito habang inililigpit ang dala niyang mga gamit. Bumuntong hininga to bago nagsalita. Nawalan na ako ng trabaho, Hal. Tinanggal na ako eh. Sagot nito sa akin. Nagulat ako sa narinig. Ha? Paano yan? Saan tayo kukuha ng pambayad sa renta dito sa bahay? Sa kuryente? Sa tubig? Sa pagkain? Naputo lang sasabihin ko nang sumigaw siya. Pwede ba? Manahimik ka muna? Biglang sigaw nito. Napatingin ako dito at unti-unting nanubig ang mga mata ko. Nakita siguro nito ang itsura ko, kaya biglang naging malambot ang mukha nito. Pasensya ka na, nasigawan tuloy kita. Gulong-gulo na kasing isip ko, hindi ko alam ang gagawin. Di bale, gagawin ko na lang ng paraan. Ani nito at niyakap ako. Hinaplos nito ang likod ko na animoy pinapakalma ko. Pasensya na rin, ang dami kong nasabi. Magagawa natin to ng paraan. Ani ko at niyakap siya pabalik. Simula ng araw na yun, ay palaging naghahanap si Jason ng trabaho. Madalas siyang wala sa bahay. Naging tambak ang aming bayarin sa kuryente at tubig. Malapit na rin ang due date ng renta sa bahay. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Sinubukan kong mangutang sa kapitbahay, ngunit wala namang nagpapautang. Aling Fe, baka naman ho pwedeng mangutang. Babayaran ko naman ho pag nakaluwag-luwag na. Wika ako sa isang kapitbahay namin. Pasensya ka na talaga, Claire. Kailangan rin namin ng pera ngayon eh. Sagot nito sa akin. Sige ho. Salamat na lang po, Aling Fe. Ani ko rito. Huwebes ng araw na yun. Due date ng renta namin sa bahay. Nahihiya na rin akong makiusap kay Mang Eman. Dahil 4 na buwan na akong nakikiusap sa kanya na hindi muna kami makakabayad ng renta ng bahay. Hindi ako pumunta kay Mang Eman. Wala naman kasi akong pambayad sa renta. Nagulat ako nang may marinig akong tumatawag mula sa labas ng bahay. Si Mang Eman pala. Claire! Claire? Tawag nito sa akin. Agad akong tumungo sa labas. Nakita kong may bitbit to. Hindi ko lang alam kung ano ang mga yun. Pasensya ka na, Mang Eman. Hindi pa ho kasi kami makakabayad ng renta sa ngayon. Pwede ho bang sa susunod na buwan na lang kung sakaling makaluwag-luwag kami? Ani ko dito habang hindi tumitingin sa kanya. Ayos lang, iha. Naiintindihan ko. Ito, grocery. Alam kong kapos na rin kayo. Pagkasya nyo na lang tong mag-asawa. Ani nito sabay abot sa dala nito sa akin. Naku nakakahiya naman ho, Mang Eman. Hindi na nga po kami nakakapagbayad ng renta. Nagbibigay pa kayo ng grocery. Wika ko sa kanya. Sige na, tanggapin mo na. Siya nga pala. Baka gusto mong kumita ng pera. May yalok ako sa'yo. Ani nito na may ngiti sa labi. Ano pong pagkakakitaan yan? Dala ng kuryosidad at desperadong kumita ay tinanong ko siya. Madali lang. Pagbigyan mo lang ako ulit. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita, Claire. Di ba kailangan nyo ng pera? Isa pa, may nangyari na rin naman sa atin kaya hindi ko na siya pinatapos magsalita. Nang ibato ko sa kanya ang inabot niya sa akin kanina. Mawalang galang na ho, Mang Eman. Kahit na desperada ako, hindi ko naman pinagbebenta ang katawan ko. Isa pa, hindi naman ako papatol sa'yo kung hindi ako lasing. Makakaalis na ho kayo. Ani ko at sinarado ang pintuan. Hindi na nahiya. Sobrang tanda na niya. Madilim ang mukha kong naghahanda ng hapunan. Hinintay ko si Jason na umuwi. Sasabihin ko sa kanyang umalis na kami dito.
Napakabastos ng may-ari ng bahay na to. Oh, Hal. Ba't hindi yata maipinta yung itsura ng mukha mo? Ano bang nangyari? Wika nito nang makita ang hindi maipinta kong mukha. Umalis na tayo dito. Alam mo bang pumunta dito si Mang Eman? At sinabi niyang, naputol ang sasabihin ko. Nang padabog niyang nilagay ang kutsarang hawak. Hindi tayo aalis. Matigas na ani nito. Bakit? Mababayaran natin yung 2 buwan. May natitira pa akong pera dito. Yung natitira? Gawan na lang natin ang paraan, di ba? Ani ko dito. May utang ako kay Mang Eman. Ano? Anong utang? Wala naman tayong utang sa kanya. Naguguluhan kong tanong dito. Claire, yung ginastos ko sa birthday ko, utang ko yun sa matandang yun. At meron pa bago yun. Marami akong naging utang sa kanya na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nababayaran. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. Hindi kami nagkaayos ni Jason ng gabing yun. Kinaumagahan ay maaga siyang umalis ng bahay. Habang tumatagal ay nauubos na ang naipon kong pera sa paglalabada dahil na rin sa mga gastusin. Naalala ko ang sinabi ni Jason nung isang araw. May utang kami kay Mang Eman at wala kaming pambayad dun. Kaya naman, isang araw ay napagdesisyonan kong tanggapin ang alok ng matanda. Hindi ko man masikmura ay kailangan kong gawin yun. Siguro naman sa gagawin kong to ay amanos na kami sa pagkakautang ng asawa ko at pagkatapos ay pwede na kaming umalis. Pumunta ako sa bahay ni Mang Eman. Claire, ikaw pala, tuloy ka. Wika niya at giniya ko papasok ng bahay. Umupo ako sa may sala nila. Mang Eman, tinatanggap ko na yung alok mo ng isang araw. Wika ako habang nakakuyom ang kamao. Pinilit kong tataga ng aking sarili. Mabuti kung ganun. Halika sa kwarto. Nakangising ani nito. Iginaya ako nito papasok ng kwarto nito. Nakaakbay ito sa akin habang hawak ang braso ko. Gusto ko mang tabigin ang kamay na yun, ngunit pinipigilan ko ang aking sarili. Nang makarating sa kanyang silid, ay agad niyang inilak yun. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Habang nakahiga, ay pinikit ko ang aking mga mata. Ayokong makitang nagpapakasasa sa akin ang 50 anyos na matanda. Tiniis ko ang lahat. Alang-alang sa kagustuhan kong makaalis na sa lugar na ito at mabayaran ang utang ng aking asawa, pati na rin ang renta ng bahay. Gusto kong magsimula kaming dalawa at sana'y tama ang desisyon kong to. Ang ibigay ang sarili, kapalit ng aming renta at pagkakautang. Matapos ang ilang minuto ay nakontento na ang matanda. Maya-maya ay may inabot siya sa akin, 5,000 piso. Magkano bang utang ng asawa ko sa inyo? Ibabayad ko na lang yan sa utang ng asawa ko. Matigas na ani ko habang nagsusuot ng damit. Hindi ko na kinuha ang pera. 30,000, Claire. Napahinto ako sa narinig. 30,000 ang utang ng asawa mo. Kaya kinakailangan mo pa akong pagbigyan ng maraming beses bago mo mabayaran ang utang ng asawa mo sa akin. Bulong nito sa akin, na agad kong kinaatras. Bayad na kayo sa renta, pero sa utang ng asawa mo, hindi pa. 30,000? Paano nagkautang si Jason ng ganun kalaking halaga? Umuwi ako sa bahay na halo-halo ang nararamdaman. May halong konsensya, hiya, at galit. Hindi ko maipaliwanag. Nagtatalo ang utak ko. Tama nga bang ginawa ko? Mas importante ba ang pera kaysa dignidad? Kinalma ko ang sarili ko. Tiningnan ko ang kamay kong hawak ang perang iniabot ni Mang Eman kanina. Bayad raw niya yun. Noong gabing may nangyari sa amin. Parang sinampal ako ng katotohanan na nakakadiri akong babae. Hindi ko na inungkat kay Jason ang nalaman kong halaga ng pagkakautang niya kay Mang Eman.
at kung saan niya yun ginamit. Hinayaan ko na lang, dahil alam kong away na naman yun kapag nagtanong ako. Parang bumalik naman sa dati ang trato sa aming mag-asawa ng matanda. Palagi itong nagdadala ng pagkain. Ngunit sa pagkakataong to, alam kong may ibang balak siya. May isa pang hindi magandang balita kaming natanggap na mag-asawa. Tumawag sa akin ang aking kapatid. Ate, may hindi po magandang balita. Na-hospital si Papa eh. Kailangan namin ng pera para sa gamot niya. Nag-aalalang ani ng kapatid ko mula sa kabilang linya. Ano? Sige, gagawin ko ng paraan para makapagpadala ko din sa inyo. Dali-dali kong sabi. Hindi ko alam kung saan ako manghihiram ng pera. Ang mahalaga sa akin ay ang kalagayan ng aking ama. Sumagi sa isip ko si Mang Eman. Ngunit agad kong pinilig ang aking ulo. Pero, saan naman ako kukuha ng pera? Siya lang ang maaari kong utangan. Lumilipad ang utak ko habang nagluluto, kaya hindi ko napansin na may tao pala sa aking likuran. Nagulat na lamang ako nang may biglang yumakap mula sa aking bewang. Magpupumiglas sana ako, ngunit nang marinig ko ang boses na yun, ay agad akong napatubalani sa kinatatayuan. Si Mang Eman. Hindi na ako nang laban pa. Iniisip ko na lamang na pagkatapos ito ay makakahiram na ako ng pera sa kanya. Namiss kita, Claire. Bakit ba hindi ka na nakadalaw sa bahay? Ani nito ngunit hindi ko siya sinagot. Iniisip ko pa rin ang nangyari sa aking ama. Nag-aalala talaga ako sa kalagayan niya. Para akong robot. Nakasunod lang sa kung anong iutos niya sa akin. Lumipas ang 1 oras. Ay nakontento na ang matanda. Mang Eman, manghihiram sana ako ng pera. Mahinang ani ko rito. Tumitig to na parabang sinusuri ako. Maya-maya ay naglabas to ng pitaka. Magkano bang kailangan mo? Tanong nito. 10,000. Mahinang sambit ko. Inabot niya sa akin ang pera. Alam ko ng mga oras na yun, ay daig ko na ang bayarang babae. Ngunit mali nga ba ako? O sadyang yun na lang ang naisip kong paraan upang matapos ang problemang kinakaharap naming mag-asawa. Nahihiya ako sa aking mister. Alam kong pag nalaman niya to, ay kamumuhian niya ako. Dahil isa na akong maruming babae. Ipinadala ko kaagad ang pera sa amin. Na-stabilize na rin ang kondisyon ng aking ama. Dumating na sa puntong kapag ginusto ng matanda, ay pupuntahan niya na lamang ako at hindi naman ako makatanggi. Napapadalas na rin ang pag-alis ni Jason sa bahay. Hindi ko alam kung saan at anong ginagawa niya. Ang lagi niya lang sinasabi ay naghahanap raw siya ng trabaho. Isang araw, habang nasa kama kami ni Mang Eman, walang emosyong sinusunod ko ang kanyang utos. Alam mo, Claire, para kang kahoy sa tigas at walang emosyon. Hindi na ako natutuwa sa iyo, Claire. Pagbabanta nito sa akin. Ngunit hindi ko pa rin to pinansin. Nanatili ako na parang tuod. Siguro, panahon na para malaman mong totoo. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Anong totoo? Alam mo ba, na si Jason ang nag-alok sa akin, na ikaw ang ipambabayad niya sa utang at renta ninyo? Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Parang humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan. Ano? Hindi. Hindi kayang gawin niya ng asawa ko sa akin. Nangihinang sambit ko. Akala mo ba, titikman kita ng walang pahintulot ng asawa mo? Hindi, Claire. Hindi pa naman ako ganun kadesperado. Pero nung gabing nalasing ka, sinadya ayon ni Jason. Para amanos kami sa 4 na buwan yung pagkakautang sa renta. Tamang narinig mo, Claire. Ikaw ang binayad ng asawa mo sa akin. Kaya wag mong palaging ipamuka na diring-diri ka sa akin dahil matagal ka nang binayad ng asawa mo.
2 beses pa, Claire. Para amanos na kayo sa 30 milyang utang. Magpasalamat nga kayo dahil pinagbibigyan ko kayo. Halos nanlumo ako at tuluyang bumagsak ang aking luha. Ngunit hindi pa pala siya tapos. Alam mo ba kung bakit nagkautang sa akin ang asawa mo? Dahil yun sa kumare mong si Sheila. Tama, Claire. Ipinagpalit ka ng asawa mo sa kumare ninyo. Hindi ko na pinansin pa ang mga sinasabi ni Mang Eman. Dahil ang naririnig ko na lang ng mga oras na yun ay ang pinambayad ako ng asawa ko. Sobrang sakit dahil ginawa ko lahat ng obligasyon ko bilang asawa. Sumama ako sa kanya at iniwan ang pamilya ko. Pero ang lahat ng yun ay ahantong lang pala sa ganito. Kaya pala ganun na lamang din ang tinginan nila Sheila at Jason. Wala ako sa sariling umuwi sa bahay. Ngunit nang malapit na ako sa may pintuan, ay may narinig akong ingay na nagmumula rito. Agad kong binuksan ang pinto at tumambad sa akin ang halos wala ng suot na si Sheila at ang asawa ko na naghahalikan. Claire? Nagulantang nabati sa akin ni Sheila habang inaayos ang damit niya. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Ani ko at agad akong naglakad papalapit kay Sheila. Pero hinarang ako ni Jason. Pwede ba, Claire? Tama na! Sino bang pumatol sa mas matanda sa... Hindi ko siya pinatapos magsalita. Nang sampalin ko siya. Ang galing! Ang galing, Jason. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari yun. Hindi ako papatol sa matandang yun. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin yun. Hanip ka rin no, Jason? Isusumbat mo sa akin yun. Ikaw nga tong ginawa kong pambayad? Naiiyak na pinagsusuntok ko siya. Tahimik lang ang naging sagot niya. Ginawa ko naman lahat para sa atin, Jason. Huminto ako sa pag-aaral. Iniwan ko ang pamilya ko at namuhay ng ganito para sa'yo. Tapos ganito. Ganito mo ako susuklian. Bakit? Sumbat ko sa kanya. Hindi ko pinilit na sumama ka sa akin, Claire. Tsaka hindi ko na kaya yung buhay nating ganito. Ani nito sa akin. Ganon. Kung hindi mo na kaya, hindi ko na rin kaya. Maghiwalay na tayo. Dala ng galit ay nasabi ko ang bagay na yun. Ngunit pinanindigan ko ang naging desisyon ko. Agad kong iniligpit ang mga gamit ko. Hindi ako kinibo ni Jason. Tahimik lang siyang tinitingnan ako. Labag sa loob na umalis ako ng bahay. Bit-bit ang mga gamit ay tumungo ako ng sakay ng bus. Uuwi na ako sa amin. Habang naghihintay ng masasakyan, unti-unting nagsisitulo ang mga luha ko. Sa ilang taon na pinagsamahan namin ni Jason, hindi ko naman siya basta-basta makakalimutan. Kung sino pa ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong buo, ay nagawa akong traidorin. Sa lahat ng tao, asawa ko pa ang gumawa nun. Hindi ko akalain na magagawa ni Jason ang ganung bagay. Umuwi ako sa amin sa probinsya. Habang papalapit sa bahay, hindi ko maiwasang kabahan sa posibleng maging reaksyon ng aking pamilya. Nagalit si Papa sa akin noon dahil sa kagustuhan ko nung sumama kay Jason. Maliban sa kapatid ko, ay hindi ko na nakausap mula noon si Mama at Papa. Kung sana lang ay maibabalik ko yung dati. Kung sana ay sinunod ko ang mga payo nila sa akin, malamang ay nakatapos ako ng pag-aaral. Hindi maibabalik ng sana ko ang nangyari na. Kaya sana sa pag-uwi kong to, ay tanggapin ulit nila ako. Nasa labas ako ng bahay nang makita ko ang kapatid kong papalabas ng bahay. Tinutulak nito ang aking ama na naka-wheelchair. Parang nadurog ang puso ko sa nakita. Sa alaala ko ay malusog pa si Papa at walang gaanong puting buhok sa ulo. Ngunit ngayon, ay mahina na siya at halos lukupin na ng puting buhok ang ulo nito. Ate? Tawag sa akin ang kapatid ko na nagpabalik sa akin sa katinoan.
Tumingin din sa aking direksyon si Papa. Nakita kong pumapatak ang mga luha nito habang naririnig ko ang pagtawag niya sa akin. Claire, anak, mahinang sabi niya. Sa ilang taong hindi ko pag-contact sa kanila, akala ko ay hinding-hindi na nila ako mapapatawad. Pa? Sorry. Sorry kung sinuway ko kayo nun ni Mama. Wika ako sabay yakap dito. Nakita kong lumabas si Mama sa bahay at niyakap din ako. Sa pagtatagpong yun ay nagkaayos kami ng pamilya ko. Tinanggap nila ako ulit. Sa ilang buwang lumipas, nabalitaan ko na gumagamit pala ng pinagbabawal na gamot si Jason at Sheila. At sa pag-uwi ng asawa ni Sheila, ay nahuli silang dalawa sa mismong kwarto ng magsawa na magkasiping at nagkalat ang mga pinaggamitan ng pinagbabawal na gamot. Sa ngayon ay parehas na nakakulong ang dalawa at pinagdudusahan ang mga kasalanang kanilang ginawa. Hindi man ako gumawa ng hakbang upang pagbayarin ang dalawang taksil, ay tadhana rin pala ang magbibigay sa kanila ng karampatang parusa sa kasalanang kanilang ginawa. Tungkol naman kay Mang Eman. Ilang linggo raw mula nang ako'y umalis, ay inatake ito sa puso. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang volunteer sa isang charity work. Gusto kong makatulong sa ibang tao na nangangailangan talaga ng tulong dahil na rin sa naranasan ko. Hindi man perpekto ang takbo ng buhay ko, nagpapasalamat pa rin akong may pamilya pa rin akong masasandalan sa tuwing nasa lumbok akong sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon. Bagkus, ay binigyan pa niya ako ng sigla at lakas na makatulong sa iba. Hindi ko na rin tinangkapang mag-asawa ulit dahil sa naging karanasan ko sa aking mister. Takot na akong magmahal at magtiwala. Nagampon ako ng isang bata at itinuring ko itong parang isang tunay na anak. Masasabi ko na sa ngayon ay kontento na ako. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon, sa pamilya ko, at sa aking anak na si Jade. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Muli, ako si Claire.